good afternoon po sa inyong lahat. Welcome to Women Up. At syempre kasama natin ang ating magandang abogada na si Attorney Carmela Magpantay. Good afternoon, Attorney! Good afternoon din at sa lahat dyan na nanonood. Kamusta kayo ngayon, Attorney? Parang medyo paning ng konti dahil tumataas ang ating mga cases na positive. So, parang walang katapusan, no? Parang hindi man lang tayo nakakakita ng konting liwanag. Akala ko matatapos na by June 15. Oo nga eh. Actually, Attorney, na ano nga, kasi parang nakikita ko din minsan, nung pag halimbawa papunta tayo sa office or ano, nakikita ko madami na rin mga tao na parang nagiging confident na yata masyado na hindi sila kasi parang may nakikita ko nakatambay, yung grupo-grupo sila, walang face mask, walang social distancing, and they're just nakakalat sa streets. Totoo yun. Maraming ganon. Kaya magtataka ka. Siguro na nagsawa na sila sa sobrang tagal ng, di ba? Naka-quarantine tayo lahat, tapos walang nangyayari sa kanila. So, feeling siguro nila, immune kami dyan. Hindi kami tatamaan yan. So, kaya, kampante. Yan, nakakatakot. Meron ba tayong mga bali-balita ngayon sa ating industriya? At least, di ba, nagkakaroon na ng deployment yung ating mga, yung mga ibang money agency. Marami na yung deployment. At the same time, tumataas na rin yung mga number of passengers na inaalaw papunta sa Philippines. Pati yung ibang mga like cities, tumatanggap na ng mga international flights ng ibang cities. Hindi nga lang lahat syempre, pero hindi lang dati kasi pati Manila, di ba? Walang tinatanggap ng mga flights. Puro repatriation lang talaga ng OFW. So, ngayon meron na. May mga flights na nadadagdagan na kung dati 400 passengers lang ang tinatanggap ng Manila or Philippines na mga darating sa pasok sa loob ng Philippines. Ngayon, tumataas na siya, nagiging 2,000 na yung mga tinatanggap. So, sa ganung pagtingin, kung titingnan natin yung ganon, okay na tayo. Kahit nga lang, pag nakita mo pa rin yung result or statistics na nilalabas ng DOH, mataas pa rin tayo ng pataas. Hello kay Steven Sunilo Kumal. Hi, good afternoon, sir. Hi, Thank you for watching. Attorney, meron kasing mga questions na, syempre, ikaw lang ang makakasagot. Babasahin ko sa'yo. Okay. Ask ko lang po sana, yung husband ko po kasi ay nag-work sa isang cruise line. Nag-work sa isang cruise line. Waiter siya. 5 months siya natenga dito kasi lumipat siya ng barko within the same company lang naman. Kakasakay lang niya uli nung March 1, nakapag-work siya ng 5 days, tas pinatigil na sila kasi pinakwarantina na sila dahil nag-stop over sila sa isang bansa. Until now, quarantine sila at di pa makauwi. Ask ko lang kung may idea ba kayo sa salary nila kung di nila matatapos ang contract nila dahil sa pandemic. Hindi sila nakakatanggap ng guaranteed pay pero meron binigay na lieu term one time nung April yon at may monthly sila ng konti lang na below sa guaranteed pay. Kung mapapauwi sila this month, forfeited na ba ang contract nila? Ayusin ko lang siguro, no? Lahat kasi nang napauwi sa Philippines, automatic, terminated yung contract, no? Ang term natin is terminated. Ibig sabihin, kung kailan sila dumating sa Philippines, automatic tapos na yung contract. Valid reason kasi ito, lahat naman ng bansa dumaan sa ganito. No? So, hindi porket hindi niya natapos, hindi niya pwedeng sabihin na na-dismiss siya illegally or terminate yung contract niya na illegally kasi legal yung reason ng termination ng contract. Kung halimbawa pauwi sila ngayon month na to,
At kung nasa cruise industry kasi siya, alam naman natin na talagang walang operation ngayon ang cruise industry. So, pagdating dun sa salary na natatanggap, pinag-usapan at pinayagan ng mga union na i-allow yung mga companies na kaltas or dahil wala nga operation, walang passengers, walang kita yung barko, yung mga crew na nasa barko na walang ginagawa, sinisweldohan nila pero hindi yung total amount na nakalagay sa contract. In fact, yung sinasabi niya kasing guaranteed pay, di ba? May mga breakdown siya, no? May tinatawag sa kontrata, may mga nakalagay doon basic pay, overtime pay, at kung ano-ano pa. So, tapos, kaya yung total is guaranteed pay with that breakdown. So, ngayon, dahil sa ganitong scenario, so far allowed lang yung company na ibigay yung total basic pay. No? So, kung nagbibigay sila basic pay plus others, magandang balita yan kahit paano. Siguro sa nagtanong, kailangan lang talaga po natin kumapit ng konti kahit paano siguro. Isipin lang po natin na maswerte pa din tayo kasi kahit hindi nagtatrabaho ngayong semester, may nare-receive tayong or may nare-receive siyang salary kasi lahat talaga yung mga pinauwi na wala na rin nare-receive na salary, no? At lahat na nag-stop ng operation, no work, no pay. Hindi lang po sa barko yon, pati sa land base. Lahat ng karamihan ng government, even sa Philippines po, yung mga industry natin, yung lahat ng employer dito, inallow ng ating government na hindi magbigay ng full pay during the entire period of the pandemic. Kasi lahat po talaga kailangan maghigpit ng sinturon. Kung pipilitin kasi sila na magbayad ng full amount, baka naman masacrifice yung existence ng business. So, siguro konting tiis ngayon, at least merong pag-asa na babalikan pag natapos tong pandemic na to. Ibig sabihin, pag natapos kasi to, syempre magkakaroon ng operation ulit yung mga cruise industry. So, makakabalik sila, mayroon pa rin silang pag-asa makapagtrabaho. Unlike kung totally na-bankrupt yung company dahil diba, sa ngayon kailangan ilabas yung lahat ng pera to pay all the expenses including the wages of the seafarers. At kung hindi nila kinayang o kayanin na gawin yon, they have no choice but of course to file bankruptcy. So, hindi natin gusto mangyari yon kasi siguradong pagkatapos ng pandemic na to, wala na silang babalikan na trabaho. Actually, yun yung talaga pinu-point out din, attorney, kahit sa Kapihang Marinero, na we cannot also kill the goose that lays the golden egg, diba? Kumbaga, kasi parang habang lumalaki yung gastos nila sa atin, samantalang yung ibang nationalities, hindi naman ganun. Kasi from what I heard, tama ba na sa Indonesia daw yata, gobyerno ang nagbabayad ng mga quarantine expenses ng mga seafarers. So, hindi siya added expense dun sa ship owners. Ano ba yung attorney, pwede po ba kaming i-enlighten? Kasi yung dun sa concept na yun, kasi ang sinasabi nga nila, ulitin natin dun sa mga viewers natin ngayon na hindi nakapanood nung nakaraang episode, yung ang ginagamit kasi nila na dapat daw yung manning agency or yung ship owner yung mag-shoulder ng mga expenses. At bakit ito dangerous para sa atin? Yun, naglabas ang ating DOLE at saka ang ating PUA na nagmamandate or nagmamandato sa ating mga local manning agencies at saka syempre of course /principal na sila ang sumugod sa gastusin ng mga ating marinero during the quarantine period. Ibig sabihin, even after mapauwi sila dito sa Pilipinas at kailangan sila i-quarantine at mag-conduct ng mga test, mga COVID test na tinatawag, ang expenses, corresponding expenses doon ay sinasabing dapat sagutin ng mga local manning agencies or principal. Ang problema kasi dyan, sabi nga natin na i-discuss na rin natin, hindi siya nakasaad sa kontrata na pinipirmahan ng ating mga principal and even
employment contract na pinipirman ng mga seafarers. Ang nakalagay doon, the moment na makarating din sila dito sa Philippines, within 3 days, kung hindi sila nagkasakit, automatic, kumbaga, putol na yung ugnayan ng ating seafarer sa mga principal. Ngayon, with the requirement na magkakandak ng quarantine, syempre dun sa mga seafarers, at test, corresponding test, at syempre may corresponding expenses, kung imamandato pa na sagutin yun ng mga principal, tataas yung kanilang expenses sa pag-hire ng mga Filipinos na hindi nila na-experience sa ibang lahi. So, hindi lang kasi yun ang issue, yung mga repatriation, hindi lang yun ang nakikita, sinasagot ng ating mga principal. Pati yung mga sasampa ng barko, may mga corresponding requirements din na quarantine, certain number of days ng quarantine, depende kung saan silang bansa sasampa, no? At the same time, yung mga test din, COVID test, na kailangan nilang i-undergo bago sumampa ng barko, kailangan din sagutin ng ating mga principal. Doon pa lang, yung sa deployment na yun, at sa repatriation, kinocompute na parang abot ng $700 per seafarer ang additional expenses ng ating mga principal para sa mga Filipino na hindi nila kailangan gawin sa ibang lahi. So, alam naman natin na hindi tayo pwedeng sabihin na magmayabang na hindi, wala silang choice. Filipino ang kukunin nila kasi magagaling tayong Filipino. Marami na po kasi ngayon available na ibang lahi na tumatapat doon sa competency ng mga Filipino kasi nakita nila na magandang industry to para sa isang country. So hindi na tayo pwede magmayabang na tayo lang yung available. So sa point of view ng mga principal, kaya sila nag-hire, tanggapin natin na kaya kinuha yung mga Filipino dati kasi naging mahal mag-hire ng mga European before, diba? Kasi mostly Europeans yung mas masakay. Naging mahal yung cost of labor ng mga Europeans. Kaya nag-open yung opportunity para sa mga Filipino kasi kumpara sa yun nga, expenses, sa cost of labor para sa European, hindi ganun ka mahal pagka Filipino seafarers yung hinahire nyo. So, syempre, magkakadugtong kasi, no? Dikit-dikit. Mas malaki yung expenses mo sa pag-hire ng mga workers mo. Kung ano man ang dinadala ng vessel, o kung sabihin natin container or tanker, ang pagbenta nila doon or yung cost nung goods na dala nila, tataas din kasi papatong mo yun doon. At the same time, yung pag-hire ng vessel na pagdala ng goods na yun, syempre tataas. Kaya, yung iba din, bawa ako, magka-hire ako ng isang vessel, pipili din ako, syempre kung ano yung mas mababa yung cost ng pagpadala ng goods ko. Punta, for example, sabihin natin, from China to Europe, kung ako Chinese, sabihin natin, syempre kukuha ako ng vessel na magbibigay sa akin ng mas mababang cost din, na same din lang parehas, kumbaga, parehas yung length of travel papunta sa Europe. Ganon din yung coming from Singapore or US or vice versa, di ba? Hahanap ako ng vessel na magbibigay sa akin ng mas mababang cost sa pagdala ng aking goods. So, kung yung vessel na yon mataas yung cost nila, syempre hindi siya magiging competitive. Kaya yung principal, hahanap sila na para maging competitive yung pag-operate ng vessels nila. Yun kasi ang nakakabahala kasi may mga messages ako minsan na natatanggap na sabi na mga galing sa mga marino natin na hindi naman daw sila kumbaga affected noon dahil ang ship owner lang ang affected. Kaya sinasabi din natin na hindi ibig sabihin dahil hindi sila yung magbabayad o yung money hindi rin ibig sabihin na mas madaming pera yung money agency or yung ship owner talagang doon na kasi lahat tayo apektado doon sa COVID Kasi kung imagine mo
kung wala silang operation, walang nag-hire sa kanila, syempre wala silang kinikita. Pero at the same time, kahit wala silang kinikita, kailangan nila magbayad ng mga, yung sinasabi nating expenses na hindi mo matatanggal. For example, hindi mo naman pwedeng itambay katulad ng sasakyan, no? Itatambay mo yung isang parking space, yung sasakyan mo, at iiwan mo doon, tapos na. Diba? Yung barko hindi po ganun kasimple. Siyempre, pag dinak mo siya sa isang lugar, kailangan mo pa rin may mga tao doon. Hindi po pwedeng walang tao sa loob ng sasakyan. At the same time, yung cost din po ng pagdatak sa isang lugar, hindi pwedeng libre yan. Diba? So imagine mo, walang operation, walang kumukuha, ay sabihin natin, walang nag-rent doon sa vessel para magdala ng goods, or sabi lalo na sa cruise industry, no, wala kang passenger na dadalhin. So, pero kailangan mo i-maintain yung barko at may mga tao doon na kailangan mong sweldohan. At syempre, kahit kainin at lahat ng kailangan nila doon, kailangan mo i-provide. So, expenses yon. So, habang tumatagal tong sitwasyon na to, lumalaki syempre yung expenses nila na hindi nila mababawi kasi walang operation. So, parang tayo, lahat naman tayo, di ba? May expenses na ginagawa ngayon, pero yun nga, limited yung income, yung mga pumapasok sa atin, yung earnings limited. Attorney, may isang question pa tayo. Gusto lang po sana naming i-share na yung sa training center para naman po nagte-take advantage, pakiramdam namin dahil sa pandemic. Yung usually na training na 4,500 lang, ngayon 20,000 na ang mahal. Tapos required pa ang rapid test. Kailangan nyo i-check siguro kasi bakit kinailangan. Kung face-to-face training kasi, syempre nangangailangan mag-provide sila ng mag-provide ng other equipment. Hindi kasi normal yung tulad ng dati na basta ka lang pupunta doon na kung ano itsura mo, di ba? Ngayon kailangan may mask ka, may PPE, kasi kung meron kayong physical encounter. So baka pinoprovide yun ng training center and syempre additional cost yon. Ang isang set ng PPE, magkano yon? Kung ilang araw yung training nyo, i-compute mo yun. Let's say sabihin natin, minimum 1 month. Sabihin natin in 1 month is 22 days na training. Kung ang cost ng PPE is what? 1,000, sabihin na natin 1,008 per PPE, yung 1 set. So sa isang buwan na 22 times 20,000 mahigit na yon. So baka, diba, baka may mga additional cost kasi na kailangan, syempre, huwag nating i-expect na sasagutin sila ng training center. Yung training center gagastos doon, syempre ipapatong nila yon sa cost ng training nila. Kaya malamang, kaya tumaas ng ganon. Makikita nyo, baka pwede nyo tanungin yung breakdown or ask others training center. Diba? Bakit? Baka may available din silang similar na training na provide, hindi ka na ganoon kalaki ang cost. Kasi baka pwedeng may training na hindi kailangan face-to-face, yung ginagawa natin ngayon online, di ba? Virtual. So, baka hindi ganun kaya kalaki yung cost. Pero may mga training kasi na kailangan andyan ka physically, di ba? At kailangan may gawin physically, including, lalo na kung may mga machines or equipment na kailangan kang gamitin. So, kailangan andun ka physically. So, yung cost ng additional na equipment or gamit or kasuotan para safe kayo yung magti-training at the same time yung instructor, additional cost yun. Actually, pati yung rapid testing kaya siya required kasi syempre wala naman sa ating gustong ma-expose sa COVID and maraming cases asymptomatic ang di ba, carrier, parang hindi niya alam na meron na pala siya. Saka, let's say, positive ka, nag-training ka, positive ka, dahil hindi ka nag-rapid test, useless din yung training mo. Kasi hindi ka i-deploy ng principal kung positive ka, di ba? So might as well, sa simula pa lang, alam na, tinest ka. And when you undergo the training,
siguro kahit pa at the time, qualified ka to be deployed after you finish your training kung sakali man. Attorney, galing kay Leo Jean Hauod. Paano po pag may trainings na kailangan para makabalik, lalo na sa amin na dapat sana nakabalik na makatraining or may exemptions sa mga certificates? May mga not really exemptions, no? Ini-extend yung effectivity ng certificate kung meron ka na. May mga circular na nilabas yung ating mahina allowing the extensions of some certificates kasi kung ang training is not feasible at this time. So, ina-extend nila. Halimbawa, mag-expire, for example, previously, may nilabas sila, sabihin natin Siemens book na lang, no? Yung mag-expire between March to May, in-extend nila ng another 6 months. Especially kung on board ka or kailangan kang i-deploy at walang available na facility para makapag-renew ka ng certificates mo. So, may mga gano'n na ginawa. Pero kung bago pa lang yung kukunin mong certificate, yun ang parang malabo na makakuha na. Walang exemptions kung nilalabas kasi kailangan talaga na meron ka ng mga certificates na yun. Hi kay Miss Angelica Bailon. She's watching right now. Hi, Miss Angelica. Kumusta? Miss na kita, ma'am. At saka kay Loretta Gonzalez Perlas. Hi, Lori. Hi, Mom. Galing kay Dionisio Chris, yung $200 di pa po namin nakukuha. Dapat kasi upon arrival sa airport, binibigay na yung 200. Yung sa AKAP malamang, yung sa AKAP dollar. Sa AKAP, oo. Yeah. May mga nakikita kung nag-apply sila ng April, ngayon lang sila nakakakuha. So ngayon lang nare-release yung although may mga nag-a-apply kasi na hindi qualified kasi intindihin natin, ang alam natin, ang nakakakuha lang po ng 200, yun talagang nawala ng trabaho dahil dito sa pandemic na to. So, let's say, napauwi ka dahil nagkasakit ka. Alam natin sa standard contract ng PUEA na pag nagkasakit ka at pinapagamot ka ng principal or ng manning agency, nakaka-receive tayo ng salary, diba? At saka, of course, yung cost ng transportation. Yung pag nakakatanggap ka ng basic salary is already, sabi nga, disqualified you from receiving the $200 AKAP assistance kasi yung AKAP assistance is really for the benefit of those whose employment was terminated because of the COVID. Galing kay Roger Tesorero. Ma'am, kailan po kayo ma-release yung GOC ko? May na-receive akong text last June 15 na proceed to Marina for release of certificate. Pagpunta ko po doon ng 16, wala naman. Ano po ba yung attorney, yung time niyan? Meron nga silang nilabas na yung mga nag-apply before lockdown ng March, available na siya sa Marina, pwede nang kunin. Pero may requirement na nang i-coordinate muna sa Marina if possible, tumawag muna to ensure na pag pumunta kayo doon, available yung gusto niyong kunin. Kasi baka hindi sayang lang yung pagpunta. Attorney, may question ako sa'yo kasi may mga syempre seafarers ngayon na gusto na nilang makakuha ng kanilang contract, makapag-renew ng contract or makapag-report sa opisina nila. Tapos nagtatanong sila kung ano daw yung dapat gawin para makakuha sila ng mga pass or something. And may mga, I think from what I understand, yung protocol is depende sa agency ba yon? Yes. Kasi isa sa mga requirements ng travel pass, yung syempre yung communication from the manning agency and the principal. In fact, yung ibang sa PNP nga, nire-require nila yung copy of the ticket. No? Mm-hmm. Ibig sabihin, meron ka ng ticket na paalis ka ng bansa because you will be employed somewhere. Kaya lang, kine-question natin yun kasi majority, of course, lahat actually ng ating seafarers, hindi naman natin pwedeng paalisin na walang COVID test. So, before
hanggat hindi pa lumalabas yung result na negative ka for COVID, hindi ka naman mai-issuehan ng ticket for deployment. Kasi, paano kung positive ka nga, di ba? So, may inaayos ngayon, but then, yung certificate of employment and certificate coming from the manning agency na i-deploy kanila is one of the requirements. Kaya, yung manning agency ang mag-issue ng mga requirements para yung ating seafarer na, for example, nasa province at kailangan pumunta ng Manila for processing kasi kailangan siya i-deploy, inaayos yung lahat ng manning agency, pinapadala dun sa seafarer yung lahat ng kailangan niya para makapag-travel siya. Pero kung hihingi lang kasi sila ng certificate of employment para makapunta sa manning agency, hindi po sila mabibigyan kasi kung wala naman silang line up or wala namang sure na pupuntahan. Hello sa mga nanonood dyan galing sa CF Sharp. Good afternoon sa inyong lahat. Galing kay Ricky Ruiz. Bakit po yung mga seafarers sa Germany, certificate nila extended ng 5 years? German seafarers? Baka may sarili silang syempre government regulations na in-issue. Sa atin, 1 year. Attorney, ano pa ba yung mga ano natin ngayon? Kasi yung kailan ba sila dapat magpunta sa office? Kasi 'di ba ang protocol ng ibang opisina, siguro dapat ay hintayin nila ang tawag ng opisina bago sila pumunta sa office. Ganun pa rin ba yung ano ngayon? Ganun pa rin kasi in fact yung Manila nasa GCQ pa rin. So kahit nagkakaroon ng operation ng offices, katulad dito sa amin, pumapasok na pero hindi pag may mga pupuntang seafarer to follow up, hindi po sila pinapapasok. Kahit nga yung mga for deployment, hindi po sila pinapapasok sa opisina. Of course, it's a safety precaution na kailangan natin gawin. Kaya, tapos yung mga nag-report din, kailangan meron silang appointment card na binibigay ng office na talagang pinapag-report sila. Kasi, yun lang yung mga tinatanggap mo na ngayon. Oo, just to make it clear, kasi pag hindi kayo tinawagan, hanggang hindi kayo tinatawagan, siguro wag muna kayo ding maglalalabas kasi para pag time nyo na, syempre lower. Kung hindi sila na-expose, hindi sila lumabas, hindi sila na-expose, so by the time natawagan sila, less yung chance na mag-positive sila sa COVID test, no? Kasi nakakalungkot man sabihin na yung sinasabi nga ng ibang agencies, no, 1 out of 10 na nagko-COVID test for deployment nagpa-positive. So that's 10%. So malaki, medyo malaki. Mm-hmm. So asymptomatic sila, sabihin natin March, walang nararamdaman, buong family, walang gawa na feeling nila wala sila exposure. Pagdating ng result, positive sila. So nakakalungkot. Oo, tsaka nakakaano na parang 'di ba na ilang buwan din tayong naka-quarantine, 'di ba? Ilang buwan din tayo na naghihintay ng mga magandang balita. Tapos 'di ba kung sayang naman kung halimbawa nakatanggap ka na ng tawag na i-deploy ka tapos lumabas ka. Sabi nga ni Kim Chiu pag may kinumply ka lalo. Tapos lumabas ka, nagkaroon ka ng COVID, saka ka pa, alam mo 'yon, parang sayang yung paghihintay. Attorney, yung mga sa clinic, sa mga clinic naman, yung mga medical certificates, extended din daw po ba? Like, kung on board, medyo. Pero kung for deployment, hindi po. So, kailangan mag-undergo sila ng another pre-employment medical examination. Ginagawa po yan na nire-refer ng mga money agency pag nakita expired na yung certificate na yon. Bago sila i-deploy, kailangan mag-undergo ng pre-employment pa rin. Oo, tsaka ngayon 'di ba talagang required talaga yung sa COVID kasi pag ano ba yung protocol, attorney? Halimbawa, nag-deploy ng let's say kagaya nung naging case na 10 yung seafarer, pag may isang nag-positive doon, anong use? Kung halimbawa, nag-deploy kasi tayo, magkakasama sila sa flights, magkakasama sa lahat ng transportation. Pagdating doon, let's say sabihin natin, Hong Kong. Pagdating sa Hong Kong, isa nag-positive sa kanila. Lahat sila uuwi.
Kasi unless inalaw sila doon na mag-quarantine and then mag-test din yung lahat, yung siyam pa at mag-negative sila. Pero sa past experience kasi, lahat pinapauwi pag isa sa kanila nag-positive. Kaya nga ngayon ang ginagawa ng mga money agency at principal, mas pinapa-isa-isa. Kahit yung pagpapapunta sa mga facilities, medical facilities for the test, pinapapunta sila doon, hiwa-hiwalay, hindi pwede magkakasama kasi halimbawa, 5 sila pumunta doon for the test, for the possible deployment. Nag-negative yung 4, yung isa positive. Magkakasama silang pumunta doon. So, useless na yung result ng 4 kasi, syempre, na-expose sila doon sa positive. Anong assurance na sabihin natin, hindi sila nahawa ng isang nag-positive, di ba? Kaya ngayon, hindi pwede magsama-sama kahit 2 or 3. Dapat hiwa-hiwalay talaga. Kasi pag may nag-positive na isa, damay yung isa, damay lahat. Sabi ni Jet Gomez, dapat maglaan ang agency ng place na makapag-stay dyan sa Manila. Yung mga galing probinsya, lahat ng crew na mag-process na medical until pagsampa para hindi kami exposed sa ibang tao if titira kami sa ibang boarding house. Yung money agency, gumagawa talaga, hindi kasi natin masasabi na lahat ginagawa, no? Na lahat ng money agency. Pero, normally, ginagawa ng paraan ng money agency na mas secure yung ating mga seafarer kasi imagine mo, sila yung gumagastos papunta dito sa Manila kung i-deploy na yung crew. Sila din yung magbabayad ng medical, diba, examination nila. Sila rin yung nagbabayad ng COVID test nila. Tapos biglang nag-positive. So, lahat yun nasayang. Kaya ginagawa po yan ng mga money agency. Although, I cannot, syempre, say 100% ng mga money agency, ginagawa yan ganyan. Kasi, hindi lahat may kakayahan i-shoulder yung expenses. At merong facility para paglagyan ng kanilang mga crew habang naghahantay. Pero ito yung sinasabi ko na ginagawa ng mga agency. Ito yung mga crew na tinawag talaga from the provinces na pumunta to Manila for possible deployment. Oo, just to make it clear, tinawagan na yung mga crew na yon. Hindi sila basta pumunta ng Maynila para mag sa manning agency nila. Okay, attorney, any messages or mga bilin bago tayo para sa ating susunod naman na show next week? Next week. Yeah. By next week matatapos na yung ating GCQ Manila. Sana po matapos na talaga. So, kaya nga sinasabi yung sa lahat, huwag na muna tayong lumabas kasi para matapos na to. Kasi marami pong nagpa-positive ang asymptomatic. Ibig sabihin, walang symptoms, walang nakikitang anything. Kung titignan mo lang siya physically. Pero pag nag-conduct ng COVID test, nagpa-positive. So, hindi po natin alam na pag lumabas tayo, ay lahat ng nakakasalamuhan natin ay negative. Kasi, kung halimbawa yung isang tao, wala naman siyang nararamdaman at hindi siya nag-undergo ng test, iisipin niya okay lang sa kanyang lumabas. Diba? Na hindi niya alam na nakakahawa na pala siya. So, sa ating mga seafarers na nag-aantay, matawagan, ingat na lang po tayo, huwag na lang po tayong lumabas hanggang hindi tayo clear, hindi nasa maayos sa kalagayan yung ating bansa. No? Kasi sayang the moment na meron ng chance to be deployed, biglang paglabas ng result ng test nyo, positive kayo. Nakakapanghinayang yung pag-aantay, nakakapanghinayang yung nawalang chance na magkaroon tayo ng trabaho at may provide sa ating families. Diba? O, tapos ang danger pa niyan, attorney, just to add to that, no? Yung danger na hindi lang ikaw, pati pa yung mga kasama mong crew. Family, tapos and in effect, pati even yung agency, pwedeng, syempre, magkakaano ng principal, sasabihin ng ship owner, hindi maayos ang pag-handle ng agency. So, pwede pang ilipat. So, ganun ka-importante na talagang mag-ingat kayo, wag muna kayong lumabas. Sa mga seafarers po pala natin dyan, na mga ama ng tahanan, belated Happy Father's Day.
Happy Father's Day sa lahat. Pati sa mga babae, sa mga nanay na naiiwan sa bahay kasi yung ating mga asawa, yung ating mga mister na nagpo-provide para sa kanila ay nasa barko. Happy Father's Day po. Kasi, Oo, Tapos, dalawa talaga. So, para sa ating mga viewers, thank you po for watching. Samahan niyo po kami ulit ni Attorney Mel next Tuesday, 2 o'clock po yan. Monday. Sorry, Monday. Monday, sorry! 2 o'clock. Monday. 2 o'clock, ako pa yung nakalimot. Tapos, tomorrow, Tuesday, sa Kapihang Marinero, ang topic ay dapat bang sundin ang sinabi ng ITF na kapag natapos na ang iyong kontrata, hindi ka na dapat magtrabaho, hindi ka na dapat mag-extend. So, yun po yung topic natin sa Kapihang Marinero, kasama si Engineer Nelson Ramirez, si Captain Bert Sabay, si Captain Edgardo Flores, at si Chief Engineer Antonino Gascon. See you po again tomorrow, and please don't forget to woman up! Woman up! Bye! Thanks, Attorney!